Kikisamihan na nga po itong aming CR kumarites para matapos na nga po talaga siya. Bubuhusan pala muna dyan ni Jowa para naman nga po yung pinakataas niyan ay pwede pa namin maging storage. Kaya sabi nga ni Jowa ay abot niya sa akin galing sa taas yung mga gagamitin niyang kahoy. Sa paggagawa talaga dito sa bahay namin kumarites ay dalawa lang talaga kami ni Jowa gumagawa. Dahil imbis na manood sa kanya ay tumutulong din talaga ako. Sayang din kasi kung magbabayad pa kami ng labor ay kayang-kaya ko naman na nga po iyon. Tapos si Jowa naman nga kumarites ay all around siya sa construction. Kaya itong mga nakatabi naming mga kahoy dati ay gagamitin na nga po namin. Gagawin niya na ngayon kumarites dahil lagi na nga lang daw ako nakasimangot. Paano ba naman ay nakabili na nga po ako ng ilaw doon, pati na nga rin po yung pang design sa pinakatakip niya. Yung oras na lang talaga niya ang paggawa doon kumarites. So ayan, tatakpan pa nga po yan kumarites, tapos lalagyan ng bakal bago magbuhos. O di ba ang bilis niya lang gumawa kasi busy ako doon sa pagluluto kaya hindi ko na nga nakuhaan ng video. Nagluluto na naman nga po ako ng ukay dahil sabi niya nga ay nadaanan niya ito, tapos 100 pesos lang yung tumpok. Kaunting gatas pa na natira doon sa lagayan kaya ibinuhos ko na nga po dyan. Yung akala ko nga nagre-record ako habang nagsasali ng mga ingredients ay hindi pala. Hindi ko nga napindot yung pinaka-record ng cellphone kaya ayan, meron na nga pong mga ingredients iyan. Lalagay nga lang ako kumarites ng kaunting garlic powder pero may garlic at sibuyas na nga po iyan. Para mas malasa lang siya dahil sayang naman kung hindi natin ito gagamitin. Kaya gustong gusto ko talaga itong lagayan ko kumarites na 6 layer dahil space saver na nga po iyan. Tapos mabilis lang makontrol kung gaano nga kadami yung gagamitin mo. Syempre maglagay din tayo dyan ng paminta powder. Mag-add nga lang po ako dyan ng flour pati ng cornstarch. Madami na nga ito kumarites kaya hanggang tanghali na namin ito na ulam. Yung trabaho kasi ni Jowa ay malapit sa palengke kaya kung may madadaanan nga po siyang ganito ay bumibili na talaga siya. Minsan bago siya umuwi ay nag-grocery na rin, lalo na nga pag wala na nga pong stock talaga. So ayan, at hahaluin nga lang po natin ulit hanggang sa mag-combine na nga po yung panlasa nila. Hinahalo ko pa nga lang ito kumarites ay talaga namang nababanguhan na ako. Nag-add nga lang po ako dyan ng flour pati cornstarch dahil medyo madami nga po itong binili niya. After ko nga pong maihalo ng mabuti ay nagpainit na nga rin po ako ng kawali. Di ba nakakatawa itong aking squeeze bottle kumarites, talaga namang safe sa tapon ito. Dahil kahit matumba nga po yan hanggat hindi mo pinipisil ay hindi nga po lalabas dyan yung mantika, toyo or suka. Sa liquid na kahit anong ilagay mo dyan ay hindi nga po iyan talaga lalabas hanggat hindi mo pinipisil. Nung mainit na nga po yung mantika kumarites ay nagluto lang ako ng isang peraso para matikman ko na nga muna kung sakto lang yung lasa. Gusto nga rin po ito talaga ng mga anak ko kumarites dahil wala na nga po iyang tinik. Napakabilis lang din naman kasi lutuin ito kumarites, lalo na kung busy tayo. Pag nahalo mo na yung mga panlasa ay prito-prito mo lang iyan. At dahil nahirapan nga akong gamitin itong malaking tong kumarites kaya nagpalit ako ng maliit. Kaya lang iniisip ko naman nga po ay magagasgasan nga po yung aking non-stick. So ayan, at dahil luto na nga po yung iba kaya tinanggal ko na. Ulit-ulit lang naman natin itong gagawin hanggang sa matapos tayo magluto. So ito na nga kumarites at nakapagluto na tayo at ang ganda rin talaga ng aking lagayan ng sausawan. Mas maganda rin pala talaga gumamit ng mga stainless kumarites maliban sa mabilis linisan ay maganda pang tingnan. Ito naman nga po nung kinaumagahan bago pumasok si Jowa sa trabaho, nagpabili nga po ako sa kanya ng 3 tray ng itlog. Kasi kung nakikita nyo nga dyan kumarites, 2 piraso na nga lang po yung itlog namin na natira. Di rin talaga pwede mawala ito sa ating munting tindahan kumarites, abay araw-araw may nag-uulam nito. Umaga pa lang ay may bibili na. Yung 2 piraso nga pong natira kumarites ay nilagay ko lang doon sa pinakaibabaw. Kailangan lang talaga masipag tayo mag-refill kumarites para nga pong laging puno itong ating munting tindahan. At dahil kaunti na nga na naman nga po itong ating magic sarap, magre-refill na naman nga po tayo. Parang 2 araw lang ipuno ito. Umaga tanghali ba naman natin itong ginagamit kumarites pag magluluto tayo? Sino bang hindi makakabenta? Talaga namang ang daming nanay na masipag magluto. Kaya ayan, refill agad tayo para kuha na lang ng kuha. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.